Sa ibang balita, pagtama naman ng pinakamalakas na lindol sa bansa, ginugunita sa lungsod ng Baguio. Ang detalye niyan, alamin natin mula sa aming kasamang si Jonathan Llanes, live via Pumunpat. Hulyo 16, 1990, ganap na alas 4:26 ng hapon. Naganap ang tinuturing na pinakamalakas sa pagyanig sa bansa na nagresulta sa pagkakasawi ng malaking bilang ng mga mamamayan. Batay sa talaan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naitala sa 7.8 na pagyanig na nagtagal ng mahigit sa 45 segundo. Ang epicenter ng lindol ay natagpuan 13 kilometro north-northeast ng Cabanatuan City, makaraang gumalaw ang Philippine Fault Line. Dahil dito, partikular na nakapagtamo ng malilimutang pinsala ang lalawigan ng Nueva Ecija, La Union, lungsod ng Dagupan at ang Baguio City na nakapagtala ng mahigit sa 38% bilang ng mga namatay kumpara sa noong tatlong lugar. Sa pangkalahatan, umabot sa 1,200 ang kabuuang bilang ng mga nasawi, 2,700 ang sugatan, 120,000 ang nawalan ng tirahan, at mahigit sa 18 bilyong pisong kasiraan sa infrastruktura. Kabilang sa nakaligtas noong panahon yun ay si Ginang Sonia Rojo na nailigtas ng mga minero ng Benguet sa Nevada Hotel 36 na oras nakaraan pa ang pagtama ng lindol. Si Pedrito D. na naipit sa iniwang bakas ng lindol sa Hyatt Hotel ang pinakamatagal na nailigtas nang umabot na higit sa 14 na araw bago ito nakuha ng mga minero. 25 taon nakaraan na naganap na lindol, sinugod nila sa lungsod ng Baguio ang nasadong lindol na tumama sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Makaraan isang misa sa Baguio Country Club, earthquake drill ang mga empleyado nito bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng lindol sa inaharap. Isang interfaith mass ang nakatakdang isagawa sa araw na ito bilang pagkilala sa mga nasawi noong July 16, 1990 earthquake at ang pasasalamat ng mga mamamayan ng lungsod sa muling pagbangon ng tinaguriang summer capital ng bansa. Mula sa lungsod ng Baguio para sa Television ng Bayan, Jonathan Llanes.